Hello mga bay, magandang tanghali sa inyong lahat. So nandito tayo ngayong araw na to. So gusto ko lang i-share sa inyo ngayong araw na to kung paano ba gawin ang pinchel para sa kinilaw or sashimi So ganito ang paggawa ng pinchel para sa sashimi or kinilaw. So mag-ingat lang kayo sa shell niya kasi delikado Mag-ingat lang. Tsaka ganito ganito lang pagtanggal Hindi na gagamitan ng kutsilyo. Yan lang yung shell para tanggal sa niya. Yung sa Bisaya pa, unod. So, yung makakain natin mga bay, yan lang yung nasa gitna yan ang tinatawag na yan. Tinatawag na hotati sa Japanese. So, yan, hindi natin kainin yan para sa kinilaw. Kasi pag makain nyo yan, mahihilo kayo. Hindi naman makamatay, pero para kayong malasing kayo, Malasing kayo sa ilang oras. Kaya itapon na lang yan pag gagawa tayo ng kinilaw na pinchel, So, linisin ng mabuti at saka tanggalin yung mga matigas at saka yung mga sand or balas para hindi natin makain. Maiwasan natin makain yung mga balas, At saka ganyan, tanggalin yung mga matigas gaya niyang puti. Siyempre, para special ang ating kinilaw, gagamitin natin yung shell niya or sabi sa pa kabhang, At saka siyempre maglagay ng radish or in Japanese, daikon, Ito yung ginagamit sa mga Hapon para sa sashimi, para special. At siyempre, lagyan din ng tinatawag na oba sa Japanese oba. So, hiwain na natin. At saka tanggalin yung puti kasi matigas yan. Makain yan pero depende sa inyo kung itapon. Pero para sa akin, itapon na lang. So, ito na lang yung natitira. Yung kulay yellow. Ulitin ko, hotate, So, hiwain natin ng medyo maliit para maganda tignan, Parang nasa store, sa namin, parang nasa supermarket namin, yung pinagtrabahan ko dito sa Japan. So ganyan lang ang mga bay. Kung gusto nyo mag-try, marami namang pinchel dyan sa Pinas. So i-try nyo. Basta panoorin nyo lang to hanggang matapos ng video na to, para maka-idea kayo. Saka huwag kalimutan ng maglagay ng limon kasi ang limon ay masarap. Kaya itong mga bay, tapos na. So, thank you for watching.